This is your Dwayne Entertainment Playback. We'll draw first blood dito sa pagkakataong ito. At ito, Mubelo, ito from Pangasinan to si Armendez tong naka-blue. At sinusundan pa siya ng mga ibang riders. About 3 riders po ang nasa likod. Pang-4 po sa huli. Itong si Mark Armendez of Odaneta City, Pangasinan. Sila lang po ang kahit pa paano ay isa sa mga siya po ang back-to-back champion. Ito po nakikita na natin na merong umuungos mga kaibigan. Several riders are now attempting to distance themselves dito sa main bunch. At ito humihiwalay ang tatlong riders po ito. Kitang-kita nyo naman po at i-identify natin one by one. At sumusunod din tong isa pang riders at nagkakaroon na po ng grupo-grupo na dito, no? Nagugrupo-grupo na dito at nandyan si 171 at iba pang mga riders from Nueva Vizcaya. Nakita natin dalawa yatang taga Nueva Vizcaya to. Itong isang taga Nueva Vizcaya medyo of course sailing against the wind mga kaibigan. Ito medyo gustong humiwalay at siya po ay tinutugis ngayon na hunting down by the main bunch ngayon at pilit nilang idikit pa rin dito, no, kahit pa paano para mabuo pa rin tong main bunch, pero malakas pa ang puwersa sa harapan at tinutulungan siya. May iba pang riders na pumapalit, 3 riders to. Nahuli yung unang made a head start a while back. Ito nasa harapan natin, titingnan natin, let's identify ito, ano. Most probably ito si Sam Steele Mamites from Cebu. Itong nasa harapan natin at medyo napapagwat niya at medyo nagpapanik na yung mga nasa likuran ngayon at kumpul-kumpul, nagdidilim po ang kapaligiran at sila po ay nagiging gray na, no? Napag-gray na sila. Tinatawag na silang gray men ngayon sapagkat ang nag-i-stand ngayon dito, stand out ngayon dito yung 2 riders na to, no? Si kung hindi ako magkakamali, ito ay si Sam Steele Mamites at si 171 si Romarate, ano? Si Kirk Douglas Romarate, pares pong taga Cebu to. Talagang matitikas at ang kilala na po natin ang Cebu, no? Meron pong about 3 national tour champions ang nandyan, no? Si Rolando Pagnanawon at yung 2 pa. Kung sa akin po, if I memory serves me right, 2 to. Ito, bumibirit mga kaibigan, forcing the pace, opening the gap. Ito, malaki na po ang inagwat nila ngayon at kitang-kita nyo na po ang parang mga tornado yung nasa likod, ano? At nakaabang lang kasi anytime itong po 2 ay nagsisilbing sitting ducks para dito sa mga peloton, ano? Pero ang kagandahan po dito, talagang malakas ang puwersa nitong si Mamites, ano? By the way, itong si Mamites, ano, kilala na rin to as a time trialist dito sa Cebu, ano? Ito, a developmental rider ng Go for Gold ngayon at miyembro rin ng Williams. Sinusundan po siya ni Romarate ngayon. Para ito, Romiramate sa kaagahan ng race. Itong si Romarate, Kirk Douglas Romarate na nasa likod ni Mamites. Si Mamites po yung naka-Go for Gold dito sa harapan at talagang trying to kill his opponents dito sa likuran, ano? At sinusundan naman siya, kaigihan dito, sinusundan siya ng parehas Cebuano riders po ang nasa harapan ngayon at binabagtas nitong Balayan Road na ito en route to Lian, Batangas. Ito po yung mga nasasakupan ni Honorable Congressman Eric Buhain of the 1st District of Batangas at incidentally si Sir Eric Buhain, the Honorable Eric Buhain, Congressman Eric Buhain, ay siya rin po ang Secretary General ng National Sports Association. At ang ganda po ng laban, medyo pababa, rolling po dito at talagang pwede kang mag 60 to 70 kilometers po dito. Ang kagandahan po ito, talagang kabisado na natin to at maganda tong opportunity for the other riders na mag-speed up, mag-redline at mag-burn up the road at this juncture. Kitang-kita nyo na mo ang salansan nila, no? 2 sila at ginagawa nila ng they are taking this opportunity para makalayo pa ng milya dito sa kanilang about 74 riders. May humahabol na isa. Checking in mga kaibigan. Ito po ay another rider, no?
solo chaser at this juncture. Matibay ito. Nakasunod pa, no? Nakawala sa peloton at kitang-kita mo naman dito malakas po ang hangin dito, no? This is under the 1st District of Batangas. Ito po ang Balayan at merong solo chaser na nakabuntot hunting down in hot pursuit dito sa dalawang riders na to from Cebu. At mamaya identify natin kung sino yung solo chaser na yun, kung titingnan natin kung aabot pa siya. Pinipilit na talagang igas ni Sam Steele Mamites itong kanyang lead at ang kanyang trono ngayon, taking charge, leading the charge. Ito po ay isa po ay has a leg up in this competition. Sinusundan po siya nitong taga Cebu rin, si Kirk Douglas Romarate ngayon, at na sila ay kasama si Sam Steele na pumirimate sa kaagahan ng race na to. Still in Balayan, at ito po ay may habang 88 kilometers itong competition nito, no? At for your information, ang isang ikot po nito is about 44 kilometers. Yun po yung tinahak ng ating Batang Pinoy, 16 to 17 girls. Pero sila po ay magdadalawang ikot, no? Pag na-reach nila yung finish line, isa pang ikot, another 44 kilometers. Pumapalit po itong si 171, si Kirk Douglas Romarate ng Cebu. Parehas taga Cebu to. Nagpapakita po, mga kaibigan, ang mga taga Cebuano dito sa Batang Pinoy. At for your information, ladies and gentlemen, ano, yung nakita natin kanina, yung solo chaser is also from City of Mandaue dito sa Cebu. So first 3 nito, confirmed. Taga Cebu po ang mga nandito ngayon sa harapan, ano. Isa yung solo chaser dito, sumusunod dito kay 117 at itong si Mamite. Si 117 po ay si Kirk Douglas Romarate po. Parehas po silang taga Cebu, itong mga nandito po sa harapan. At ito pong nasa harapan po na si Sam Steele Mamites po ay naging kampiyon po yun ng individual time trial dito sa youth, dito sa nakaraang National Road Championships, ano, nung June 20 ito lang this year lang, ano. At of course siya po ay umiidolo kay John Paul Morales. Yan po ang idolo niya, no? At tinagurian din siyang sa Cebu. Kilala itong si Sam Steele. Itong nasa harapan, naka-Go for Gold developmental cycling jersey, ay siya po ay tinaguriang breakaway artist. Mukhang pang breakaway talaga. Kitang-kita mo naman, ano? Ang haba ng break niya, no? At hatak-hatak itong si Kirk Douglas Romarate na taga Cebu rin, no? At kung titingnan natin, yan, itong mga nandito ngayon, ang first 3 ngayon ay puro taga Cebu. By the way, itong si Kirk Douglas Romarate, no, from City of Cebu ito. At while naman itong si Sam Steele ay of course from City of Cebu rin. Pareho silang yung isang nakasunod sa kanila, solo chaser, ay from City of Mandaue. Pareha sa Cebu. Even also na ang Cebu naman talagang kilala yan sa national tour na nagkamit ng kampyonato. At kung akin pong matatandaan ay 3 po anong kampyonato. Kasi sa Metro Manila National Capital Region ay 6. At sa Pangasinan po ay 21 National Tour Champions na po ang pinroduce itong Home of the Cycling Champions. Ito medyo nangangalay. Sila po ay kanila pong binabagtas, mga kaibigan, ang Balayan Balibago Road. Ito po yung Balayan Balibago Road, katulad po na sinabi ko kanina dito sa Mirotonda kanina nung galing sila sa Mituwi, no? About 11 kilometers ito bago sila lumiko dito sa may Walter Mart. Siguro about 12 kilometers pa bago nila ma-reach ang poblasyon ng Lian doon. Ganun po kahahaba to, no? So dire-diretso lang. At ang kaganda naman ito, wala naman masyadong akyatin, ano. Pwera na lang po yung pagdating sa Lian dito sa may Puting Kahoy, medyo may akyatin ng konti. About siguro naman 4-5% lang naman yung akyatin nila. At puro kabaligtaran naman, after ng Puting Kahoy, puro sila magpaplamet po sila there. At pwede po silang mag-speed up to 70 kilometers per hour ngayon. Ito bumira si si Boy Tiples sa lugar na ito, no. Si Boy Tiples of yung competitor po dito sa Tura Matabungkay. Ito umibilis po kasi po yung dito ay rolling, ano. At kagandahan nito, talagang pwede kang tumakbo na about 70 kilometers per hour dito. Kaya no wonder talagang ito ragasa itong dalawang ito, at sinasamantalan nila yung kakalsadahan. At alam nila na
makinis na makinis para sa kanila at gagawin na ng opportunity ito to take advantage to widen the gap at the same time. At ang sumusunod po sa kanila ay another Cebuano rider from City of Mandaue. Siya po ay si Chris Ferrer, kung aking pong makikilala siya, no? Chris Ferrer po yan. Of course, yung sumusunod sa solo chaser at this juncture. Wala na po tayong balita about dito sa peloton at medyo talagang pinalaki na niliagwat, ano? Dito sa peloton, Hungry Peloton. At of course, nandun din yung Pangasinan top dog na si Mark Arvin Armendez at iba pang mga Nueva Vizcaya riders at still everybody's game, ladies and gentlemen. There's two riders, there's two valiant riders are traversing Balibago Balayan Road, mga kaibigan. From the Rotonda, doon sa sinabi ko kaninang Rotonda, ay about 11 kilometers pa to bago lumiko sila sa Watermark. So tuloy-tuloy lang po, mga kaibigan, at talagang breakaway artist itong si Sam Steele Mamites, ano? Ang haba ng break nito. For your information, mga kaibigan, ano? In National Road Championship 2022 ay siya po nagkamit ng gold medals dito sa IDD, at nung sumali po siya dito ngayon sa Batang Pinoy Individual Time Trial ay nahuli po siya ng 1 minuto, no? Nahuli siya ng 1 minuto sapagkat siguro hindi siya umabot dun sa start niya nung siya po ay tinawag dito sa Individual Time Trial, pero pinilit pa rin po niya na kumain, ano? At ang naging result pa nga po ay pumangalawa siya at naging silver medalist. Kaya po itong mga oras na ito ay ito po ang Batang Pinoy 16 to 17 individual time trial silver medalist pong itong si Sam Steele Mamites, na ngayon po ay Go for Gold developmental rider and at the same time William rider. Ito po, mga kaibigan, talagang medyo paliko na sila dito sa may papuntang Walter Mart, kung hindi po ako magkakamali, ano? Papunta na sila dito, papasok na. This is about 12 kilometers from here to Poblacion, ano? At sila nga po ngayon ay tinatahak po nila ngayon tong kahabaan ng Kalatagan, ano? Kalatagan Lian Road, kung hindi po ako magkakamali, ano? So again, they are traversing the Balayan or Kalatagan Lian Road. This is about 12.8 kilometers, mga kaibigan, ano? From here to Poblacion dito sa Lian Municipality, at kumbaga malaki pa po. It's still everybody's game. It's not over till it's over, mga kaibigan. Ito pong mga kaibigan nasa harapan nyo ay now leading the charge. Ito po ay once again si Sam Steele Mamites na taga Talisay City, Cebu. Ito po ay tinagreang time trialist at breakaway artist sa kanilang probinsya sa Cebu. At siya po ay miyembro ng Williams, and at the same time ito pong Go for Gold developmental cycling team. At ang tumoto po, mga kaibigan, ngayon at wala pong iba kundi from City of Cebu rin. Itong si Kirk Douglas Romarate na biglang pinalitan na naman itong si Mr. Breakaway Artist na si Sam Steele Mamites. Ang ganda na pangalan, no? Sam Steele is still leading dito sa entire race right moment at the top of the race, mga kaibigan. Dalawa po ito, no? Dalawang magkababayan from Cebu, mga kaibigan. They represent Cebu province at this juncture. At kanina po nakita natin sumusunod din yung si Chris Ferrer, no? Another lad from Cebu province. Mukhang nagpapakitang gilas dito ngayon sa Batang Pinoy 16 to 17 boys road race. Itong mga taga Cebu, ano? At babatiin natin, of course, another National Cycling Tour champion ng Cebu. Kilala natin ang 1986 Marlboro Tour champion Rolando Pagnanaon. Yan po ay taga Cebu rin, ano? Siya po ang nag-break ng winning ways ng Pangasinan sa Marlboro Tour, and at the same time pag samasamahin nyo na even sa Pika Tour at Tour of Luzon, siya lang po ang kumbaga nag-break ng spell nitong mga winning ways ng Pangasinan pagdating sa National Cycling Tour. At nandito na po mismo sila, no?
somewhere here in Barangay Matabungkay here in Lian, kung hindi ako magkakamali, no? Nasa Matabungkay na sila, correct me if I'm wrong, sa mga taga taga Lian dito ay most probably sila po ay nasa Barangay Matabungkay na, no? Barangay Matabungkay ay kilala po ito sa white sand. Ito pinakamalapit na may white sand dito sa Metro Manila, kaya naging popular itong Matabungkay, ano? It was discovered by the Germans kaya in 1960s, ano? At mula noon, kaya marami expatriates ito or expats na tinatawag. Ito po ang barangay Matabungkay at of course as far as Barangay Matabungkay is concerned, naging kilala ito sa Tour of Matabungkay na founded in 2004. Initially managed by Raul Cuevas, then after 4 years nitong si Mr. Kin Baterna, the top honcho up to this time, itong si Mr. Kin Baterna ngayon, at ito pa rin ang nasa harapan, wala pa rin pagbabago at parang nasa neutral pedaling sila ngayon, ano? At hindi masyadong bumibirit masyado, still mamites sa harapan at sa likuran po ay si Romarate, mga kaibigan, na mahilig rumimate, nakipagpalitan lang trading turns with his kababayan na si Mr. Breakaway Artist. Ito pong si Goverbold Developmental Cycling rider na si Sam Steele. Now Steele leading the charge, has a leg up. Ito pong si Sam Steele, mamites mamaya. Hanggang saan po pa kaya ang mahahatak nitong si Mamites? Hanggang saan po pa kaya ang kanyang itatakbo o ililid or paghaharian, ano? Magtuloy-tuloy na kaya to? Titingnan po natin. Mahaba-haba pa ho, hindi pa ho sila nakakakalahati. Pag nakarating na sila dito sa finish line, ito na po yung kalahati pa lang in the midstream of the competition, but right now they are into the midstream of the competition, almost there. Pero ano pa rin yan, malayo-layo pa rin talaga at mahaba-haba pa rin biyahe ito. Titingnan natin, given also na yung araw, ano, talagang sumisikat na talagang matindi, na pwedeng makapagpahina, maging factor ito dito sa cardiac game na nangyayaring ito ng mga sakalam na participants nitong Batang Pinoy 16 to 17. At bago po yan, ano, patiin muna natin ang Dwayne Entertainment Partners, ang Cavite Laguna Expressway, Calax, Metro Pacific Tollway, Fitpad Fitness, Alaus Inn, of course at Jazzy Sports. And once again, this Philippine Sports Commission Batang Pinoy 16 to 17 Boys Road Race is managed by Phil Cycling or the Integrated Cycling Federation of the Philippines. At batiin natin of course ang POC and Phil Cycling President Abraham Bambol Tolentino. Ating pumabatiin din po si Honorable Congressman Eric Buain of the 1st District of Batangas. Siya po ang nasasakupan niya po itong mga iniikutan ngayon nitong race course nito ng Batang Pinoy, no? Like ito pong Tuwi, Balayan, Lian, of course, at Nasugbu. Yan po mga paikot na yan. Nasasakupan po ni Congressman Eric Buain, who is also the concurrent Secretary General of National Sports Associations. So muli po mga kaibigan, sa mga gusto pong manood dito sa Batang Pinoy 16 to 17 road race ay pwede pa kayo makahabol, ano? Mamaya isang ikot pa to. So gamitin nyo na yung Cavite Laguna Expressway na yan, ano, para makarating ka agad na mabilis dito. At of course, itong mga ito ay most probably mahilig din mag-gym, ano? At as far as the gym is concerned, ano, pwede kayong may mga pinakamalapit na mga fitness center, pero I recommend Fitpad Fitness para sa mga taga South dyan. May Fitpad Fitness tayo dito sa Las Piñas, at yung mga taga Quezon City dyan ay most specifically dito sa Commonwealth ay may Fitpad Fitness QC. At ayun, sa mga walang matuluyan sa Tagaytay, sa Malaus Inn lang pa kayo pupunta, malapit na po sa Ayala Malls at malapit sa Mi Rotonda. Napaka-strategic po ng lugar na yan, Malaus Inn. Makikita nyo na po, katabi lang po siya ng Andox. Okay, binabati na of course natin si Jazzy Sports, ano? Mr. Jazzy Fernandez Garcia, na of course
Kasama po natin dito sa coverage na ito ng Batang Pinoy and at the same time mga Philippine National Games. Of course, binabati natin once again ang Philippine Sports Commission for the accreditation na binigay po sa atin sa Dwayne Entertainment para po ma-cover itong national outings ng mga kaganapan ngayon like itong Batang Pinoy at Philippine National Games. May sumunod na po mga kaibigan dito sa may bandang nagdadamihan na po sila at inaabutan na po. Inabutan na nga actually. Kinain na nga po actually si itong si Romarate, si Kirk Douglas Romarate. At dumadami sila dito ngayon sa may zigzagging road dito sa may puting kahoy, Ay ito mga kaibigan at hindi mo na po mabilang at misking itong si Mamites talagang nagulat na sa kanilang kahihinatnan, This presentation was made possible by Cavite Laguna Expressway, Calax, a Metro Pacific Tollway, Feedpad Fitness QZ, Malaus Inn, and Jesse Sports. Honda Pilipinas 2020. Bunganga or